Isang mapagpalang araw mga kasandigan, magandang araw Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon sa naabot po ng programa ng Royal Cable TV6. Ayan, magpalang araw po sa atin lahat at syempre nais na natin batiin na magandang araw ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundulihan na patuloy na nagbabantay ng buhay at ari-arian ng mamamayang Pilipino dito po sa atin sa Calabarzon. At syempre, una po dyan, nais muna natin batiin ang ating napakasipag ng Region 4A Director ng Calabarzon PNP, walang iba kundi si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. At siyempre, ayan po, at ngayon po ay nabigyan tayo ng pagkakataon na makapanayam ang napakagaling na RPIO ng ating region. Ang RPIO po, siya po yung nagbibigay ng mukha ng ating kapulisan. Kung ano po yung mga nagagawa, program activities, accomplishment ng ating kapulisan, siya po yung nagbibigay buhay, ika nga. Kaya napakahalaga po ng posisyon na to na at napakagandang araw din po na nakasama po natin ang ating napakasipag na RPIO Chief, walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Melanie Martires. Ayan, ma'am, magandang araw po sa iyo. Magandang araw, Sir Nelson, at maraming salamat sa pag-imbita sa amin para maipakita naman namin sa ating mga manunood at sa buong mamamayan ng buong rehiyon ng 4A kung ano po yung ginagawa ng ating kapulisan sa PRO Calabarzon. Siyempre po ma'am, batiin niyo po muna ang ating ikangang mga boss ng ating kapulisan. Siyempre po, unahin nating batiin ang ating bagong talagang hepe ng pambansang pulisya, ang ating mahal na Police General Jose Melencio Corpus Naitatis Jr. at syempre po ang ama ng Police Regional Office Calabarzon, Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, kasama po ng kanyang command group. At sa lahat po ng regional staff at sa lahat po ng mga namumuno ng ating 5 probinsya sa rehiyong Calabarzon. Ma'am, kita naman natin kung paano po nagtatrabaho ang ating kapulisan sa buong Calabarzon. Ang sisipag po ng ating kapulisan ng Cavite, ng Rizal, Laguna, Quezon. So ma'am, kumusta po yung ikang peace in order muna sa ating Calabarzon? Sa kabuuan, nakasuporta po tayo ang karamihan or majority po ng report ng ating pambansang pulisya ay nanggagaling po ito dito sa Region 4A at saka sa Region 3. So, tayo ang parang composite ng kabuuang report po ng ating pambansang pulisya na kung saan po kamakailan lang po lamang ay nai-report at naipresenta po ng ating Chief Philippine National Police na bumaba po yung datos ng ating krimen sa buong bansa. Kagaya din po dito sa Region 4A, tayo po ay nakapagtala ng pagbaba ng krimen na nasa 2.3% sa buwan po ng Enero 2026. So, masasabi po natin na ang pagbaba ng krimen na to ay maiko-correlate po natin or maiuugnay natin doon sa, syempre po, sa sipag at sa direksyon po ng ating regional director at sa kanya pong mga itinalagang provincial directors. Yan talaga po ng mga pangitan naman yung sipag at ganda at gawa. Bilang katunayan, patuloy na dumadami ang mga investors sa Calabarzon dahil nga po sa magandang peace in order. Nagtitiwala po ang ating mga kapitalista na maglagak ng kanilang mga puhunan sa Calabarzon dahil po sa magandang ipinapakita ng ating mga kapulisan at pangangalaga sa ating peace in order. Ma'am, simula po January last year hanggang ngayon po, ilan na po yung operasyon ang nagawa ng ating kapulisan? Sa ating pong operational accomplishment, na nabigay na po natin ang datos nito. Kamakailan lang po, bago po magtapos ang taon, nagkaroon na po ng accomplishment report ang ating regional director kung saan ang accomplishment po natin sa kabuuang taon ay sa ating pong kampanya laban sa loose firearms, nagkaroon po tayo ng total police operations po ng 1,478 kung saan sa kabuuan po nakakuha po tayo ng baril na iba't ibang uri po ito ng baril, 2,708. Sa kabuuang bilang na ito, mayroon po tayong 1,264 na na-file na kaso sa mga nahulihan natin ng baril. Sa kabilang banda naman po sa campaign against illegal drugs, nakapagtala po ang buong Region 4A ng kabuuang 84,235
na shabu at 48,784 na marijuana. Sa kabuuang bilang na to, mayroon po tayong tinatayang halaga na 646.4 million na nasabat po natin, at ito po ay ang mga nahuling mga personalities natin na nahuli po ng ating mga pulis ay naaresto po natin at kinasuhan na. Mayroon po tayong kabuuang arrest ng 11,391. So, sa kabuuang bilang na to, ang laki po ng nakuha natin, at ito po ang nagpapatunay na patuloy po yung kampanya natin against illegal drugs. Sa illegal gambling naman po, lahat po ng all forms of illegal gambling, mayroon po tayong kabuuang nahuli or police operations na 9,686. Sa kabuuang bilang na to, mayroon po tayong 22,619 na persons arrested at 3,762 po ang nakasuhan natin. Sa atin naman pong kampanya against wanted persons, mayroon po tayong total ng most wanted persons. Ito pong most wanted persons, kasama po dito yung national level, regional level, provincial level, at saka yung city and municipalities level. Mayroon po tayong naarestong 4,073. Samantalang yung other wanted persons po natin ay 7,935. So kung makikita po natin, ang mga itinalagang tracker teams ng bawat station ay masigasig po talaga sila na hulihin itong mga tao na mayroon ng existing warrant of arrest para po mapanagot na natin sila sa mga kasalanang nagawa nila. So, sa kabuuang operational accomplishments po ng PRO4A, ito naman po ay kinukomplement ng other administrative accomplishments. Hindi lang po tayo puro operation, kundi meron din po tayong mga administrative accomplishments. Kasama na po dito yung patungkol po sa moral and welfare ng ating mga personnel. Sabi nga po, syempre ang tao, ang ating mga puhunan, ang lakas ng ating buong Philippine National Police ay ang kanyang personnel. So, mayroon po tayong 24 police commissioned officers at 629 PNCOs na taong 2025 po sila po ay na-promote at nabigyan din po ng award 1,147,677 na commendations and awards. So, talagang napakarami. Binigyan po talaga ito ng awards and commendation dahil po sa sipag at galing ng ating mga kapulisyahan sa pagganap po nila ng kanilang mga tungkulin. Doon naman po sa ating competency para po enhancing the competence and the capabilities ng ating mga personnel, mayroon po tayong naganap at ginanap na mga training po para sa Police Regional Office Calabarzon na personnel. 122 po itong training na to. So sa kabuuang bilang, lahat po ito na isagawa ng region. Ang division po na nagpapakandak or nagsasagawa ng mga schooling and trainings natin ay ang Regional Learning and Doctrine Development. So sila po ang naatasan na division na i-monitor, palakasin at paayusin po yung capabilities ng ating mga personnel, kasama po dyan yung proficiency, firearms proficiency, and other specialized trainings po. Sila po ang nagmo-monitor po yan. And then doon naman po sa mga kasamahan natin na sa kasamaang palad po, sila po ay nasugatan at namatay sa police operations. Ito po ay binigyan natin ng hospital reimbursement at saka po binigyan ng special financial assistance po ng ating Chief PNP at ng Regional Director sa kabuuang 1,902,000 plus po yung naibigay nating financial assistance po doon po sa ating killed in police operations at saka po yung ating wounded in police operations. So ma'am, bukod po dito, ano pa po yung mga, lalo na ngayon, darating yung mga summer, pupunta po yung mga karating, lalawigan, dadayo sa Laguna, gaya ng mga hot spring, Sa mga resort. sa mga resort, gaano po kahanda ang ating kapulisan pagdating dito?
Lagi naman na po tayong handa kasi ito po ay taon-taon nang nangyayari. Taon-taon na po ang event na to, ang mga activities na to. At alinsunod po doon sa ating utos po ng ating Chief PNP, nagkaroon po tayo ng revisiting and improving the security package po ng ating areas of operations o kaya yung sa event management po natin para po magkaroon tayo ng crowd control at lahat po ng festivities at all levels, mayroon na po tayong nakatalagang plano para dito. So, buo na po yung plano dyan, i-execute na lang po ito. So, kung ngayon po, gaya po niyan, parating na po ang summer vacation, mayroon naman po tayong uplan. Yeah. May uplan sumbak na po tayo na mayroon na po tayong Biblia niyan. So, kung aanuhin natin, ipapatupad na lang natin kung ano yung ginawa natin last year, i-improve na lang po natin. And we take lessons from the previous events. Ano ba yung natutunan natin? Ano yung mga dapat pa nating i-improve para sa mga darating o sa mga susunod na activities natin, wala nang mga makikitang security lapses o kaya kakulangan sa deployment natin at sa paghahanda natin. Ma'am, yung pagdating naman sa bilang ng carnapping, kumusta naman po? Sa datos po natin, sa year 2025 po, mayroon po tayong naitalang 58 incident po ng carnapping. So, Bumaba po ito. comparing it to the previous years, sa motor vehicle, tumaas po tayo from 58 to 63. At doon naman po sa carnapping of motorcycle, medyo sa datos po natin tumaas din po tayo ng bahagya kung saan ang ating regional highway patrol unit sa kanilang operation talaga pong tinututukan nila ang mga kaso na mayroon na pong mga existing warrant of arrest. And syempre po, bago pa man mangyari itong insidente ng carnapping, lagi po tayo nagpapalabas ng mga paalala. Kasi kaya nga po tumaas yung motorcycle theft natin. So pag nanakaw ng mga motorsiklo, kasi karamihan po sa datos natin, inaiiwan po yung motorsiklo na nandun yung susi. Yes, totoo So, yun. pag hindi po natin binigyan ng oportunidad yung mga kriminal, wala po silang magagawa, wala silang makukuha motorsiklo. Kaya po, from the levels of the police stations, araw-araw po ang ginagawa nating crime prevention tips, iwas. Paano tayo makakaiwas sa mga krimen? Paano tayo makakaiwas? Kasi karamihan po talaga sa insidente natin ay more on crime against property. So, sa data po natin, more on crimes against property po tayo. Ano pong ibig sabihin nito? Ninanakaw po yung pag-aari ng iba. So, nakokorelate po natin ito doon sa may pangangailangan, may nagigipit. Kaya po sila na natutukso na gumawa ng krimen. Pagdating naman po ma'am sa Oplan Katok natin, kumusta naman po ang datos nito? Sa ating Oplan Katok, sa kasalukuyan po, marami po tayong accomplishments ang ating regional civil security units. Continuous po ang ating pagkandak ng Oplan Katok at pinapaalalahanan po natin, kasama na po dito sa mga paalala natin yung sa Oplan Katok na i-renew na natin yung mga baril na expire na yung lisensya. So, ang programa po natin ng RCSU-4A ay nagkakaroon po tayo ng caravans. May mga schedule na po tayong caravans na kung saan ito po ay one-stop shop na. So, di na po tayo kailangan pumunta sa Krame, di na po tayo kailangan pumunta sa Camp Vicentilin para mag-renew, para mag-undergo ng drug test, mag-undergo ng neuropsychiatric examinations. Kundi nandun na po sa one-stop shop sa caravan natin, yung pati po yung police issuance po ng police clearance nandun na po.
mayroon na rin po doon na collection officer ang ating finance service. So, pagpunta nyo po doon sa caravan, we will be posting the schedule po ng RCSU4A on their conduct of LTAP caravans para po wag na nating hintayin na katupin tayo ng mga kasamahan natin sa police, sa station. Kasi po, nagkakaroon pa ng connotation na bakit kaya kinakatok? Yun pala po ay expire lang naman yung pag-aaring baril. Hindi naman po sila sisilbihan ng warrant. Kung wala pa, sauli muna. Apa. I-surrender muna pasamantala. Pag hindi pa po ma-process yung mga dokumento, minsan po kasi, lalo na pag mga nagtatrabaho, so mahirapan po silang asikasuhin yung papel nila pag mula Lunes hanggang Friday. Kaya po, pwede naman po i-surrender po muna natin sa police stations o kaya sa ating opisina sa RCSU4A for safekeeping po ang ating mga pag-aaring baril. Ayan. At alam niyo po mga kasandigan, napakahirap po ng buhay talaga ng isang pulis. Paano mo mahahati-hati ang iyong oras? Ikaw, ma'am, bilang isang pulis, bilang isang nanay, paano mo pa nahahati-hati yung oras dyan? Parang ang hirap sagutin. Pero sabi nga po, ito po ay kung mahal mo ang trabaho mo at mahal mo ang pamilya mo, magkakaroon ka ng work and family balance. So, ibalansi po natin yung oras natin sa trabaho at sa pamilya. Kasi ang laging motivation naman po ng bawat pulis, sabi nga po, ang may katanungan po, para kanino ka bumabangon? So, syempre, ang pinakaunang inspirasyon po natin ay pamilya. And we are motivated and inspired pag alam po natin na nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya. So, may time po, may oras po para sa lahat. So, i-manage lang po natin ito, time management, and sabi nga po niyan, spending quality times with our family. Parang napakahirap gampanan yung andito ka sa duty, tatawag ang kasambahay mo, ma'am, may sakit ang anak mo, ma'am, ganito. So, yung isa sa masakit na kumukurot sa dibdib ng isang lingkod bayan, gaya ng ating mga pulis. Minsan, anniversary, hindi na bibigyang pansin. Yun yung mga ganong pagkakataon na talaga po naman nakatutok sa ating ikangang mamamayan ang kanilang pagsiservisyo. Kaya sana naman po, mga kasandigan, pahalagahan po natin yung ginagawa ng ating mga kapulisan. Bigyan po natin sila ikangan ng ngiti nyo lang eh. Sapat na yon para ikangang ganti sa kanilang ginagawa, sakripisyo para po sa atin. Tandaan po ninyo na ang binabantayan po nila buhay at ari-arian natin mga mamamayang Pilipino. Hindi po yan ay gawang biro. At gaya ng binanggit ko, napakahirap po ng tunay na gaya ng isang pulis, gaya ng isang sundalo na nalilimutan na minsan yung maka-attend sa birthday ng asawa kasi nasa malayong lugar, birthday ng anak, anniversary nyo, yung mga importanteng araw na sa halip na ipagdiwang nila, tayo, mga sibilyan, ang inuuna nila. Ma'am, para po sa huling mensahe sa ating mga kababayan, baka may mga program activities pa po kayo na gagawin sa ating Calabarzon, nasa inyo po ang pagkakataon. Okay po, gusto ko lang pong ipaalam sa ating pong mga taga-subaybay na ang programa po ng ating PRO4A dito po sa Calabarzon ay tuloy-tuloy po ang aming enhanced police operations po. Pinapaigting po natin ang kampanya doon sa illegal na droga, sa mga kriminalidad, at patuloy po tayong nakikipag-ugnayan. Ang laki po ng role ng community kasi sabi nga po namin na mga kapulisan, hindi po magiging matagumpay ang aming mga gawain kung wala pong tulong ang ating community. Kayo po dapat ang maunang magbantay, mag-secure ng inyong mga kaligtasan. Dahil kung ligtas po tayo sa ating pamamahay po, sa ating community, sa ating barangay, wala pong masyadong tatrabahuhin ang ating kapulisan. Pangalawa po, syempre po, may mga program po tayo, lalong-lalo na po yung deployment po natin ng pulis sa barangay. Pag
pag-establish na po yung ating ugnayan, ang pulis at barangay, madali na po yung reporting system natin. So, bago pa man magkaroon ng krimen, napaghandaan na po natin. So, more on preventive po ang stance natin. Prevention. Prevention po para hindi na magkaroon ng krimen. So, ang stance po natin is more on proactive approach po tayo. So, sa deployment po natin ng pulis sa barangay, inaangkla po natin yung deployment ng ating mga kapulisan sa crime trend natin. So, inaaral po ng mga chief of police, saan ba dapat ako mag-deploy ng police mobile cars? Saan ako maglalagay ng checkpoint? So, nakabase po yun dun sa statistics at saka sa ating crime environment. So, katuwang po natin ang NAPOLCOM. Siyempre po, may mga programa din po ang NAPOLCOM. Gusto ko pong ipaalam na mayroon pong programa ang ating NAPOLCOM 4A sa kanilang NAPOLCOM Saludo Hotline. Mayroon pong hotline ang ating NAPOLCOM 4A, NAPOLCOM Saludo Hotline, Police Calabarzon. So ito po ay pinopromote po ng Calabarzon, NAPOLCOM ang mga nakikita ng ating mga mamamayan na kabutihan ng ating mga kapulisan. So kung may makita man po kayo, ini-encourage po natin yung ating mga mamamayan na mag-engage, na magkaroon po ng feedback and appreciation doon sa ating mga kapulisan kung may maganda po itong naiambag at kontribusyon sa community para po sa safety and development. So, may roll out po tayo nito, nakapost po ito sa NAPOLCOM 4A hotline at sa aming pong Facebook page. At nandun po kung ano yung number na pagsisendan natin ng ating mga number at comments and appreciations po doon sa ating kapulisyahan. And ongoing din po yung program natin na sabi nga po, isang tawag ka lang. So, madali na po, 911. So, lahat po yan, 24/7 po yan, may sasagot. Kung ang report po natin ay humihingi ng tulong o kaya may i-report po tayong saklolo, nangangailangan ng saklolo, mabilis na po ang response ng ating kapulisyahan dahil established na po ang ating line of communication. At panghuli po, syempre, sabi nga po kanina ni Sir, ang men in uniform, the PNP and the AFP ay nagbubuwis po ng buhay, nagsasakripisyo po para sa ating katahimikan at kapayapaan. So, maging katuwang na po sana namin kayo, ang buong mamamayan ng Calabarzon para mapanatili po yung kaayusan at katahimikan, lalong-lalo na po, sabi nga natin, bantayan natin ang ating mga sarili. Tayo dapat ang maging tagapagligtas. Huwag tayong pumayag na maging biktima tayo ng karahasan o kaya ng krimen. So, our stance and our preventive crime prevention, dapat po lagi tayong aware. At syempre po, dahil kung tahimik nga po ang isang barangay, tahimik din po ang buong rehiyon. At doon po magsisimula ang maayos na ugnayan natin at hindi po magiging masyadong masalimuot ang buhay natin pag tahimik po. Walang nangyayaring gulo, madali lang pong lapitan ang mga pulis, and at the same time, sabi nga namin, magiging successful lang po ang misyon ng kapulisyahan kung open ang line of communication natin at katuwang natin ang buong mamamayan. Nandun po yung community support talaga. Yan, maraming salamat ma'am sa oras na pinagkaloob mo sa programa Men in Uniform at Your Service. At alam ko po naman na busy kayo. Anytime po, open po ang Royal Cable TV6. Ano man po yung mga panawagan na nais iparating sa ating mga kababayan sa buong Calabarzon, bukas po ito para sa inyo. At umaasa po kami na katuwang po ninyo ang Royal Cable TV6 para po sa pagbibigay ng mga impormasyon ng ating mga kapulisan. Ito po yung Lincoln Nelson Lumapilis, lagi-lagi nagsasabi sa inyo, huwag po tayo maging bahagi ng suliranin, sa halip po tayo maging bahagi ng kalutasan.